Pagpasok niya, may nakita siyang 3 shelves doon. Ang lugar na ito ay mas maliit kaysa sa kanyang inaakala, ngunit ito ay naiintindihan, kung isasaalang-alang na ang paggawa ng isang malaking ligtas mula sa walang hanggang metal ay posible lamang para sa pinakadakilang sekta sa mundo. Tinitingnan niya iyong mga libro sa kaliwa niya habang pumipili ng isa, sabi niya na daldal ng daldal si Jong na wala silang pera. Hulaan ni Chung na ginamit niya ang lahat para gawin itong storage room. Nang buksan niya ang aklat na iyon at binasa ito, sumisigaw siya na nahanap na niya ang account books of the Mount Wasek. Mukhang gumawa si Jang Moon ng mga kopya ng orihinal na account books mula sa ahensya ng pananalapi at ekonomiya. Inamin ni Chung na si Jang Moon ay isang may sensinang tao. Inilagay niya ang mga account books sa loob ng kanyang kamiseta at sinabing, ang mga mangangalakal na iyon ay tiyak na mapapahamak. Ngayon ay iniisip niya kung may mga papel lang ba dito. Iniisip niya na kung nagtago si Jong ng pera dito, magagamit niya ito para sa higit na kabutihan, bukod sa ibinalik ang kasaganaan sa Mount Wasek. Kakain na sana siya ng karne at iinom ng alak ng buong puso, ngunit sigurado siyang walang tinatagong pera ang makukulit na matanda dito. Nasira ang kanyang mga inaasahan. Kaya nagpa siya siyang tingnan na lang ang mga papel. Nagtataka siya kung ano ang inilagay ni Jong sa pangalawang istant. Pumili siya ng isang aklat mula sa istanteng iyon at tiningnan ito. Nalaman niyang ito ay isang secret technique book. Sa susunod na sandali, napagtanto niya na ang mga teknik na ito ay hindi pa nagagamit dati. Ang mga aklat na ito sa ikalawang istant ay mga martial arts technique books na halos inabandona ng Mount Wasek. Iniisip ni Jong na malamang ay hindi maaaring dalhin ni Jong ang kanyang sarili na tuluyang talikuran ang martial arts techniques na napagpasyahan nilang huwag ipasa sa mga susunod na henerasyon. Dapat ay inimbak niya ang mga ito dito dahil naisip niya na ang pagtatapon ng mga ito ay maaaring negatibong makaapekto sa Mount Wasek sa hinaharap. Isinara ni Chung ang aklat na nagsasabing hindi talaga kayang bitawan ni Jong ang nakaraan. Sa palagay niya, kung ang unang bookshelf ay nagpapahiwatig ng mga tungkulin ng Mount Wasek leader, ang pangalawang shelf ay dapat magpahiwatig ng personal na attachment at pagmamahal ng sect leader sa Mount Wasek. Hindi lang iyon, gagawin pa niya itong mas malakas kaysa dati. Tumingin si Chung sa kanyang kanan at nagtataka kung bakit ang isang scroll na iyon lang ang nasa ikatlong istant. Binuksan niya ito at nakitang galing ito sa sect leader. Sinasabi nito na kung sino man ang nagbabasa nito ngayon, nangangahulugan ito na ang susunod na henerasyon na leader ng sect ay napagpasyahan na. Kaya't mapagpakumbaba niyang iniwan ang kanyang mga salita sa liham na ito, ang tungkulin ng Mount Wasek ay hindi basta-bastang pamunuan ang Mount Wasek. Kung ang mambabasa ay isa ng sect leader, tiyak na alam na nila ito. Ngunit ang mga namumuno sa Mount Wasek ay walang iba kundi ang mga alagad nito, ang lumalaking mga bata. Ang trabaho ng isang sect leader ay magbigay lamang sa kanila ng proteksyon at motibasyon at upang matiyak na kaya nilang abutin ang kanilang mga pangarap, mangyaring iwanan ang anumang pagkainip mula sa responsibilidad na pamunuan ang Mount Wasek bilang sect leader nito. Ang Mount Wasek ay ang Mount Wasek lamang. Ito ay puno ng kalooban at espiritu na walang sino man ang kayang kontrolin o pamunuan. Tumataas man ito o bumababa, ang Mount Wasek ay palaging magiging mismo upang matiyak na ang kalooban ng Mount Wasek ay maipapasa sa mga susunod na henerasyon at na ito ay nananatiling hindi nagbabago. Mangyaring pagyamanin ang mga susunod na henerasyon at ipagpatuloy ang pamana bilang kanilang hinalinhan at kanilang ninuno, ang 21st sect leader ng dakilang Mount Wasek, si Chung Moon ay nag-iwan ng isang malaking responsibilidad sa kanya pagkatapos basahin ang sulat. Inilagay din ito ni Chung sa loob ng kanyang kamiseta upang dalhin ito kasama niya. Sinasabi na si Chung Moon ay laging mahilig magalit sa iba. Si Chung ay naglagay ng huling sulyap sa secret store at sinabing wala siyang gaanong nakuha dito, ngunit ito ay sapat na. Ang mahalaga ay nakuha niya ang account mga aklat na may mga ito na maibabalik niya ang Mount Wa bilang mga ninakaw na negosyo habang umaalis sa silid. May kung anong pumasok sa isip niya at napatigil siya. Mas malawak siyang tumingin at napagtanto na kakaiba ang hitsura ng storage na ito. Naaalala niya na ang alam ni Jong-hee ay may kaila-hilakbot na OCD. Siya ay isang taong nag-iingat ng dalawang lampara sa kanyang silid ng direkta sa kanyang kanan at kaliwa upang mapanatili ang mahusay na proporsyon ng kanyang silid. Nakapagtataka na ang isang tulad niya ay halos walang laman ang ikatlong istant. Ang mga kaisipang ito ay nagpapataas sa kanya ng istant upang tumingin sa likod nito.
Tama si Chung tungkol dito. Matapos tanggalin ang stand, nakakita siya ng isang butas sa lupa. Tila isang tagong silid, at may kung ano sa loob nito. Tumalon si Chung sa loob nito at natapos na nasaksihan ang tambak ng mga gintong bar, ang mahalagang mga sword na inayos sa isang perpektong pagkakasunod-sunod, at maraming hindi kilalang hiyas at secret technique books. Pinili niya ang isang dakot sa kanila at tumatawa, sinabi na siya ay mayaman. Noong araw na iyon, pagkabalik mula sa imbakan, ang sect leader ay tumayo sa silid at dumungaw sa bintana. Siya ay bumantong hininga at iniisip na ito ay dapat na ang simula ng isang kasiya siyang sasabihin para sa ilang mga tao, ngunit hindi niya maiwasang magalit dito. 5 araw na lang ang natitira bago ang ipinangakong appointment sa may-ari ng pavilion na si Kong, sa tingin niya, ngunit wala siyang magagawa. Biglang may kumatok sa pinto niya at sumigaw ng pangalan niya. Binuksan niya ang pinto, at nang matagpuan si Anggam doon, nagtanong siya, ano ang nagdala sa kanya dito. Si Anggam ay mukhang naguguluhan at sumagot, sasabihin niya sa kanya pagdating nila doon. Idinagdag niya na ang leader ng sect ay dapat na makita ito mismo, balisa. Nagtatanong ang leader ng sekta kung saan siya dapat pumunta. Idinagdag niya na ito ay dapat na isang bagay na napakakagyat, kung siya ay desperado. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi niya kay Anggam na manguna. Dinala siya ni Anggam sa loob ng jungle. Sa kanilang paglalakbay, nakita ng leader ng sect ang ilang mga estudyante na pagod sa lupa at nagtataka kung ano ito. Tinanong niya si Anggam tungkol sa nangyari sa kanila. Siya ay tumugon na sila ay gumagawa ng ilang karagdagang pagsasanay sa umaga. Maya-maya ay nakarating na sila doon. Nakaupo si Chung sa ilalim ng isang puno, nagbabasa ng mga libro ng account na iyon. Bigla niyang narinig si Anggam na tinatawag siya at nagtatanong tungkol sa kanyang lokasyon. Lumilitaw siya sa harap nila. Tinanong siya ng sect master kung bakit siya nandito, ngunit nang makita niya ang kanyang kalahating patay na sarili. Tinatanong niya kung anong nangyari sa kanya. Sumagot si Chung na bago magtanong ng anumang tanong, dapat niyang tingnan ang mga bagay na iyon dahil napakahalaga ng mga ito. Ang sect leader ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang kalusugan ay mas mahalaga, ngunit siya rin ay nagtataka kung ano ang maaaring maging ganoon kahalaga. Habang nakatingin siya sa likod ng puno, nakita niya ang gininto ang kinang ng mga gintong bar na iyon na may ilang libro at espada. Sinabi ni Chung na ito ay natuklasan niya nang hindi sinasadya. Tinanong siya ng sect leader kung paano niya natagpuan ang lahat ng ito. Pero para pigilan ang sarili na magtanong, nagkukunwari siyang pagod na pagod. Dahil sa pagsasanay, sinabihan siya ng sect leader na bumalik at magpahinga at hindi na siya tatanungin pa. Una, tinitingnan niya ang mga makantab na gininto ang bar, ngunit pagkatapos ay lumipat siya patungo sa mas mahalagang bagay, ang account ng mga aklat. Nagsimula siyang manginig matapos makita ang account ng negosyo sa Huaem Prefecture na mga aklat ng dakilang Mount Huasek. Ngunit pagkatapos ay binawi niya ang kanyang mga kamay, iniisip, kung buksan niya ang mga ito nang walang ingat at guguho ang mga ito, hindi siya mapakali sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ay binasa niya ang pamagat ng aklat sa itaas at kinuha ito. Namumula siya sa tuwa habang binabasa ito. Lalong tumataas ang kanyang kaligayahan kaya nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata at biglang umupo na sumisigaw ng 7 record ng Plum Blossom Sword Technique. Ngunit pagkatapos ay kinokontrol niya ang kanyang mga ugat at tinanong si Anggam kung dinala niya ang lahat. Sagot niya, oo. Inutusan siya ng sect leader na dalhin dito ang ahensya ng pananalapi at ekonomiya na si Leader Hayunjong. Binabasa ni Hayunjong ang mga libro na iyon. At nagulat ako nang makitang totoo sila. Tinanong siya ng sect leader kung sigurado ba siya dito. Sumagot si Hayunjong na sigurado siya, at nasecure na rin niya ang mga verification documents na nasa ilalim ng mga kayamanan. Idinagdag niya na ang mga ito ay mga dokumento mula sa gobyerno. Sa pamamagitan nito, hindi lamang nila mapapatunayan ang bisa ng mga nilalaman ng mga aklat, ngunit agad nilang maibabalik ang negosyo ng Tihua Pavilion at ng Huasa Prefecture na orihinal na nasa ilalim ng pagmamay-ari ng Mount Huasek. Ang mga kayamanan na kasama ng mga dokumentong ito ay madaling lumampas sa 100,000 yangs. Ang leader ng sekta ay nakahinga ng maluwag nang marinig ang mabuting balita. Sa palagay,
Niya ay hindi niya akalain na ang desisyong tanggapin ang batang iyon ay maghahatid sa kanila ng ganoong kasaganaan. Tinawag niya si Chung na tagapagbalita ng kapalaran sa Mount Wasek. Pagkatapos ay hinampis niya ang mesa at iniisip na kung totoo ang account books, dapat niyang harapin ang mga ito. Inutusan niyang dalhin ang lahat ng tauhan na may kaugnayan sa dakilang Mount Huawei, bilang Huaem Prefecture, mga aklat ng account sa negosyo. Ilang araw na ang lumipas mula noong magandang pangyayaring iyon. Isang araw, umakyat ang mga mangangalakal na iyon sa bundok para marating ang Mount Wasek. Hinihikayat sila ni Kong, sinabi na hindi sila masyadong malayo sa Mount Wasek, kaya dapat nilang panatilihin ito. Mamili. Nahihirapan din si Owner Yu sa pag-akyat sa bundok. Iniisip niya na pagkatapos niyang matanggap ang kanyang pera, hindi na siya babalik sa mapahamak na bundok na ito. Ayaw na niyang makita muli ang bundok na iyon. Biglang, narinig niya ang isang mangangalakal na nagtanong sa iba kung bakit. Sa palagay niya ay tinawag sila ng leader ng sekta sa bundok Huan ng napakadali, at kung naihanda na niya ang pera. Sinabi sa kanila ni Kong na ang 100,000 yung ay hindi maliit na halaga ng pera. Iniisip niya na malamang na tinatawag sila ng sect leader para humingi ng awa sa kanila. Walang paraan na makakakuha siya ng ganoong kalaking pera sa napakaikling panahon, at walang saysay na i-drag ito hanggang sa ipinangakong petsa. Kaya dapat iyon ang dahilan kung bakit maaga siyang tumatawag sa kanila. Sinabi ng isang mangangalakal na pinalalabas at pinaalis sila ng leader ng sekta ayon sa gusto niya, para lamang humingi sa kanila. Idinagdag niya na hindi pa siya nakakita ng isang walang hiyang utang. Ang isa pa ay nagsasabi na kahit na siya ay kasalukuyang dumaranas ng mga problema sa pananalapi, siya pa rin ang pinuno ng dakilang Mount Wasek, at hinihiling sa unang lalaki na pigilin ang pagsasalita tungkol sa kanya sa mga masasakit na salita. Iniisip niyo na hindi maaaring mangyari na hindi nila matatanggap ang kanilang pera. Nagtataka rin siya kung paano napunta sa lugar na ito ang isang tao mula sa Southern Edge Sect, na ginagawang malinaw na marami ang interesado sa templo ng Mount Hua. Iniisip niya na kung makatanggap siya ng 5,000 yanggan ngayon, tulad ng dapat niyang gawin, hindi na siya magtatrabaho sa buong buhay niya. Hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng kanyang tindahan. Ang lahat ng mga mangangalakal na iyon sa wakas ay nakarating sa templo, sila ay nakatayo sa labas upang makahinga at naghihintay na may dadalo sa kanila. Ngunit lahat sila ay nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagpapabagsak sa Mount Wasek, na naging tagapagtanggol ng Huaem Prefecture sa daan-daang taon gamit ang kanilang sariling mga kamay. Iniisip nila na kung hindi sila susuko sa sect leader ngayon, ang Mount Wasek ay hindi natatagal pa ng 7 araw. Dahil alam nila ito, umakyat pa rin sila sa bundok upang tanggapin ang kanilang mga utang, na tumaas sa malaking halaga ng pera sa paglipas ng panahon. Maya-maya, sinalubong sila ni Anan sa pintuan. Sinabi niya na hinihintay sila ng sect leader at hiniling na sundan siya. Ang sect leader ay nakatayo sa labas ng kanyang silid. Ang mga mangangalakal na iyon ay mapagpakumbabang bumabati sa leader ng sect. Tinatanggap silang lahat doon ng leader ng sect at pinasalamatan sila sa pagsagot sa kanyang tawag at pag-akyat sa bundok. Sumagot si Kong na kahit na sila ay abala, hindi sila maaaring maging mas abala kaysa sa sect leader. Ito ay muli na sila ang dadalaw sa kanya. Ngumiti ang leader ng sect at sinabing pagod na sila sa pag-akyat at inalok silang uminom ng isang tasa ng tsaa sa loob. Pinutol siya ni Kong at sinabing alam niyang maaaring lumampas siya sa mga linya. Ngunit sila ay walang iba kundi mga mababang mangangalakal, at dahil dito, gusto nilang dumiretso sa negosyo ng walang formalidad. Napagtanto ng leader ng sect na siya ay masyadong walang konsiderasyon. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit niya sila tinawag hanggang dito ay upang ihatid sa kanila ang posisyon ng Mount Wasek tungkol sa kanilang negosyo. Dagdag pa niya, marami na siyang nakontak na iba't ibang tao at lugar, ngunit wala pa rin siyang mahanap na handang magpahiram sa kanila ng pera. At dahil dito, hindi niya mababayaran ang kanyang utang sa takdang panahon. Nang huminto siya sa pagsasalita, sinabi ni Kong na naniniwala siyang nabigyan na niya siya ng higit sa sapat na oras, dahil sila ay mga mangangalakal na dapat kumita upang maghanap buhay, hindi nila siya kayang bigyan ng mas maraming oras. Sumagot ang sect leader na iyon mismo ang dahilan kung bakit niya ito pinag-uusapan. Nagtataka si Kong kung ano ang sinasabi niya. Idinagdag niya na kahit na hindi nila mababayaran ang kabuuan ng kanilang utang, nababayaran nila ito ng bahagya.
Sinabi niya na kung sino man dito ay personal na handang hayaan silang maantala ang petsa ng pagbabayad. Nakiusap siya sa kanila na gawin ang Mount Wasek na ito at ipakita sa kanila ang awa. Ang lahat ng mga mangangalakal ay natigilan at hindi makapagsalita. Nagsimula ng dumaloy ang kapaligiran sa kakaibang direksyon.